Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Atid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo kung saan patuloy nating pakinggan, pag-aralan ang mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Torah. Pakikinig sa lesson natin ngayon sa Torah portion. And also, patuloy din tayo magpahinga. Habang nagpapahinga, nakikinig tayo at nag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon, ating Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng Panginoon na makiisa, magpahinga kapiling niya, sapagkat siya ang Lord of the Sabbath ayon sa kanyang mga salita. Lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong kaluluwa. Mateo 11:28 hanggang 30. Ayon din po sa Hebrew chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ng lahat ng ito. Ako po yung likod sa Sir Debbie Powell with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang ating pong Torah portion ngayon ay 11 na pagbasa mula sa Torah na may pamagat na teruma. Sa English, ang ibig sabihin ay heave offering. At ito ay halaw sa Exodus 25 verse 2. Yung pamagat ay galing sa Exodus 25 verse 2. Ayon po dito, the Lord commanded Moses to tell the sons of Israel to take a contribution from me. So yung heave offering dito ay may ibig sabihin din ay offering or contribution. At nalaman ko rin na yung teruma pala ay walang eksaktong meaning sa English. Kung kaya't ang pagkaka-explain sa atin dito sa Torah, ito po ay certain type of offering dedicated to the temple. So hindi lang to simpleng offering o pagbibigay o pag-aalay, kundi ito yung mga alay para lang sa templo na nais na ipagawa ng Panginoon sa mga Israelites. Kagaya ng tithes or first fruits offering, at ganun din contribution para sa building ng banal na lugar kung saan ilalagay yung mga, sabi nga, yung mga kagamitan na gagamitin para sa loob ng templo. Ang Torah reading natin ngayon ay nakasentro sa instructions para sa building ng tabernakulo at ang kanyang mga furnishing sa loob ng tabernakulo. Alamin natin ang mga ito at anong significant ito sa mga Israelites at ganun din sa panahon natin ngayon. Papaliwanag yan sa atin ni Brother Richard. At alamin din natin ang importansya ng mga ito at bakit ito pinagawa ng Panginoon sa mga Israelites. So bago tayo magpatuloy, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa pagtalakay namin sa Parsha Teruma na ito ay magbigay ng gabay at encouragement at guide sa mga gawain namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parsha Teruma, no? Tama ka dyan, Sister Deb. Yung Teruma, which is ito yung gift, hindi ito specific sa or naulit or Kahit something like saan that. lang.
Kahit saan-saan lang Yeah, naman it's siguro. very specific sa yung mga furnishings ng Yes. tabernacle. Mm. Um, so, pero ito, ang pinaka-importante dito, ito ay yung bukas sa loob. Hindi Hmm. hindi siya pinilit, hindi Ah, siya tax, hindi siya ni-require. voluntary. Mhm. Voluntary ito at hindi lang ito voluntary, ito yung kung tinatch ang puso mo ng Panginoon, magbibigay ka. Kung sino ang tinatch. So, ibig sabihin, pinipili din ng Panginoon yung magbibigay. Ano yan Oo. eh, tinitingnan niya kung sino yung willing. Alam. May certain thing na gusto kong i-emphasize dito. Kung naalala natin sa lesson natin na ng nakaraan, ano, na si Pharaoh ay hinarden ng Panginoon ang heart niya Mm. dahil sa hinarden muna ni Pharaoh ang heart niya sa Panginoon. So, kapag hinarden mo ang puso mo sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon na ihaharden niya yung heart mo sa Panginoon kasi yun ang gusto mo eh. Pero Mm. kapag soft naman ang heart mo sa Panginoon, ay tutulungan ka rin ng Panginoon na maging soft palalo yan. Itatouch ka para makagawa ka ng mga bagay na ikalulugod niya at At ikabubuti maluwag, natin. maluwag sa iyo. Yan. Kaya maluwag kasi dati ng maluwag, pinaluwag pa ng Panginoon. Tinouch ka at kaya sabi ng kung sino yung tinouch ang heart. So, ibig sabihin, pinipili pa rin. Pinipili Mm. niya based dun sa nakikita niya itong taon to ay mabuting tao ito. So, sinusoften niya lalo yung heart. At para may reason siya na i-bless yung tao. At kay Pharaoh, nung hinaharden ni Pharaoh ang heart niya, hinarden lalo ng Panginoon ang heart ni Pharaoh para may reason siya para maparusahan si Pharaoh. Yun ang gusto mo ha? O sige patigasin pa natin lalo. Para may dahilan ako para i-punish ka. Yun ang sabi ng Panginoon. No? Pero on the contrary, kapag ang puso natin ay malambot sa Panginoon, sinisik natin ang Panginoon, ang ano natin sa Kanya yung pagmamahal natin sa Kanya, even more. Lalo niyang kaya yung mga Sister Deb, yung mga ano talaga, yung sensitive sa Panginoon, Mm. masyado silang emotional pagdating sa Panginoon. Umiiyak, nag-aano sila na, ando doon yung kabutihan, yung any good thing na mabilis ang reaction, no? Doon mo makikita na yung heart mo is for the Lord. Nararamdaman mo agad Mararamdaman mo dahil very soft ka. napag-uusapan ng Panginoon. Oh, iba-iba yung dating mo, iba yung pagdating sa Panginoon, iba ang pagmamahal mo. Talagang extra extra. Kaya nga ito kung maalala natin, yung babae na umiiyak, no? Pumunta ang Panginoong Yeshua sa bahay ni Simon, isang Pharisee. May isang babae na makasalanan, no? So ang ginawa niya, pagpasok pa lang niya nung nakita siya ng babae, ay hinahalikan na niya ang paa ng Panginoon, umiiyak siya, Mm. pinupunasan niya ng buhok niya yung luha, halik siya ng halik tapos inaanuhan niya ng alabaster oil, ng mamahalin na oil, ano. Tapos hanggang nakaupo na sila, hindi pa rin tinitigilan ng babae. Hinahayaan naman ng Panginoon. Hindi sabi ng Panginoon, tumayo ka dyan, nakakahiya ka. Hindi gano'n, no? Mm. Hinahayaan ng Panginoon, lalo na sosoften yung heart ng tao. Ngayon, hindi na nila matiis. Naisip nila, kung alam kung talagang prophet ito or ano to kilala niya itong babae na to na makasalanan ito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, Simon, sabi niya, may dalawang nagkautang sa master. Yung isa, malaki ang utang niya. Tapos yung isa, maliit lang yung utang niya. Ngayon, pareho hindi sila makabayad, pareho sila pinatawad. Sino ang magmamahal dun sa master? Sabi ni Simon, yung malaki ang utang na pinatawad. Sabi niya, tama ka. Sabi niya, ako, mula nung pumasok ako sa bahay mo, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para maghugas or ng paa or kamay.
Pero itong babaeng 'to, sabi niya, inuhugasan yung paa ko sa luha niya at sa kanyang yang oil, 'no? At, hindi mo man lang ako hinalikan, nag-greet mo ako, hindi mo ako bineso-beso. Itong babae 'to halik ng halik sa paa ko mula nung pagpasok ko pa lang ng pinto hanggang Hmm. sabi niya kasi mas malaki ang pagmamahal mo. Mas malaki Yung yung gratitude na malaki, nararamdaman o mo. yun. So, doon makikita kung gaano natin kamahal ng Panginoon ay base sa kung ano ang ginagawa natin sa Kanya. So, at yun lamang ay maano natin yan based sa softness ng heart. Kapag Hmm. tinigasan natin yung heart natin, patitigasin ng Panginoon yan. Pag sinoften natin ang heart natin, isusoften din ng Panginoon yan. Ibibigay niya sa atin kung anong gusto natin. So, careful tayo. Kaya nga sabi nila, be careful what you wish for. Kasi makukuha mo yun eh. Yan, ano. So, dito, ang mga tinouch ng Panginoon, yung mga dati nang merong pagmamahal talaga sa Panginoon. So kaya ang kanilang pagbibigay ay generous talaga. Hindi sila pinangakuan na magkakaroon kayo ng 100 times ng blessing kapag kayo ay nagbigay. Walang ganong promise. Magkakaroon kayo ng mas marami pa. Walang ganong promise. Nagbigay sila ng walang promise. Walang pinangako na ano, basta sinabi lang o gagawa tayo ng ano Hmm. ng something sa tabernacle. Hindi nga alam ng mga tao anong gagawin. Basta so nagbigay sila out of the goodness of their heart. Nagbigay sila dahil tinouch ang heart nila. Kaya sabi doon, lahat ng na-touch ang heart should give. Kaya overflowing ang bigay. Talagang ano, ang bigay, yun ang ano eh. Pero remember, itong mga taon to, hindi sila mayaman. Mga slave sila eh. Pero nung umalis na sila sa Egypt, ay Hmm. inutusan sila ng Panginoon na pumunta sa mga Egyptian na amo nila at humingi at binigyan sila. So doon pa lang sila nagkaroon ng pera. Doon pa lang sila nagkaroon ng kayamanan. Pero hindi nila kinimkim ito, Oo. hindi nila sinarili. Handa din nilang Handa rin ialay. sila mag-ialay. Kasi binigay sa kanila ng Panginoon libre, gusto rin nilang ibigay sa Panginoon ng libre. Nang walang Freely give, pangako. freely Oh, receive. oh, Freely freely receive, give as freely you give. freely give. Oh, freely give as you freely receive. Brad, So, balik tayo dun sa word na teruma. Ibig sabihin, itong teruma na to, isang beses lang talaga ito not nangyari. not necessarily. Kasi Okay. may iba pang mga temple eh. Kasi para lang sa templo. Yeah, Para lang sa may mga pinakaunang-unang ito yung templo. unang time na mention. Pero meron din Yes, during the time ni Solomon. Pero although Solomon. mostly kay Solomon galing kasi sa kanya siya Kasi binibigyan ng mayaman maraming na siya. pera, dahil siya yung king. Pero nung rebuilding of the temple, kung naka-attend tayo nung message ko sa time ng Hmm. kila Ezra sa Nehemiah, um, yun ay diniscuss na nagbibigay ang mga tao ng maraming ano, support para ma-build yung temple, no? So yan yung teruma. Kaya actually ngayon, Sister Deb, yung itong temple na i-build pa lang ay Mangyayari ulit o nangyayari ulit yan. So yung pag-aalay ng pwede tayo magbigay ng ng ating teruma. teruma. Yan, sa paggawa ng templo, no? So, sa Temple Institute, may yung official website ng Temple Institute, Hmm. pwede tayo mag-donate doon, no? Nung pumunta kami sa Israel, dinala namin yung mga offerings ng mga tao doon sa Israel. So, binigay namin yung ano na yon, yung teruma. So, um, ah, pero pwedeng gawin din yan online, sa Temple Institute website, Hmm. no? Yung official, make sure na official yung makukuhanan. Anyways, so dito, no, maraming dumating na mga bigay ng mga galing sa mga tao. Hanggang dumating sa point na sobrang dami na pinatigil na. Tama na, sobra na. So tama na. Pero what is amazing dito is yung pinakita kay Moses na nasa Hmm. langit.
yung mga artifacts na nasa langit, yung Holy of Holies, yung mercy seat, yung table, yung menorah, yung yung altar, lahat. Mga Lahat kagamitan ng sa kagamitan, loob yung ng templo. shewbread, yung shewbread stand, table, So candlestick, lahat so yun. Brad, ibig Oo. sabihin 'pag nakita mo talaga yung itsura ng templo, nakita mo na yung sa langit kung ano Yan, meron oo, sa yun. langit. Yeah, exactly. Unlike yung ibang mga religion, mga ibang mga ano, ang ginagawa nilang mga mga images, i-image ng kanilang God. Yung idolatry nila, no? Imaginations, O yun. based sa imagination nila, ito yung God ko, ito yung ano. Tapos, ang imagination nila sa langit ay iba. Mga Ibang angels, mga puro angels, angels. mga mga street of golds, mga ganon-ganon. Pero ang totoo niyan, ang best na makikita natin doon, Description, yung mga nakikita anong meron natin sa sa langit. templo. What is in heaven is on earth, no? Actually, yan yung isang misinterpretation, Sister Deb, sa sinabi ni Apostol Pablo, no? Kasi ang tawag dito, ang understanding ng iba ay iba rin, ano. So dito sa Ephesians 2:8, Actually, Brad, nandun yun sa naalala ko sa Lord's Prayer. as it is Your will be done on earth as it on is in earth heaven. as it is in heaven. Yan, oo. So, yun yan, no? Ngayon, dito, no? Sabi dito sa Ephesians 2:8, 9, and 10. For it is by grace that you've been saved through faith. To It faith, is not to of faith, yourselves. It is a yourself, gift of God, not by works, not so that by no one works, should and boast, no? someone should be. It is a gift of God. Ito yung teruma. Hmm, Ito yung teruma, it's a gift from God. Inire-refer niya ito sa what is actually yung faith, meaning ito yung biblical Judaism. Hindi ito yung faith na I believe in God. Hindi ganon. Hindi yan yung faith na yan. Ito yung gift nito ay ito yung regalo ng Panginoon sa children of Israel through Moses na ipinakita of what is actually in for heaven. what grace you are saved. Ito yung gagawin nyo. Yung ibig sabihin ng faith dito is ito yung religious practices and methodology, what is done in heaven, yung sinasabi mga your will be done on Yeah, earth as it is in heaven. on earth as Ito it yun. is in heaven. Ang idea ng tao, kaya sinasabi niya na it is not of yourselves. Ibig sabihin nito, hindi niyo gawa-gawa lang yung religion ninyo. Hmm. Ito ay galing sa langit ito. So it's a gift. Para hindi ka magyabang na nagtayo ka ng sarili mong relihiyon, ikaw yung maraming maraming tao. Kaya hindi, ito yung regalo, ito yung bigay. So, lalabas dito, Brad, yung, sabi nga, yung man's own works, ito yung pag-create ng kanilang Ng religion, sariling religion, sarili exactly. nilang Oo. church, Yes. o belief. Yan. So, not by works, lest any man should boast. Yan, oo. So hindi ito yung ano na to. Hindi pala natin pwede pagmalaki kapag meron tayo, nakapag-build tayo ng isang malaking church or mega Yan, church. exactly. Natumbok mo yan, Sister Deb. So itong sinasabi niya rito, yung gift dito is actually the teruma. Ito yung Hmm. teruma naman ng Panginoon sa atin. It is a gift. It From is a heaven teruma above. from heaven. From above. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moses, be very careful na dapat maingat kang kung ano yung nakita mo, yun din dapat ang gagawin mo. Walang pagkakaiba kasi pag naiba, hindi na yon. Hindi na yon. So, Oh, nag-iba uh, na. iba na. Kaya ang nangyari rito, kung mapapansin natin, ito, may kadugtong pa ito later on sa Leviticus, pero sa portion na to, makikita na nakita na niya, tapos ang ginawa pa ng Panginoon, dinescribe pa ulit niya para Hmm. ma-remind si Moses doon sa nakita niya. So, kasi hindi naman na-describe ni Moses yung nakita niya other than yung ginawa eh. Pero Hmm. yung description ng Panginoon na very detailed, especially pagdating dito sa portion na to at sa Leviticus, very detailed ang instruction ko anong gagawin. So, ito yung sinasabi na it is at the teruma of God, ano. So, tandaan natin yung teruma is gift. Gift of God. It's Yes. the teruma of God.
to men, It so is that no one should holy. boast. Ibig sabihin, it is the teruma is holy. Yan. Ngayon, Holy. It's from oh, God. ngayon sa verse 10, kaya nasabi doon, we are His workmanship, created in Messiah Yeshua to do good works that was ordained before the foundation of the world so that we should walk in them. So lahat ito naka-refer dito sa teruma. Kaya sinabi niya, itong faith natin, itong pananampalataya natin, itong religion natin, para diretsuhin na natin, ay ito'y galing sa langit. Ito'y regalo. Ito'y teruma. Ha? Kaya ang title dito is teruma, itong parsya na to, kasi ito rin yung sa Ephesians 2, 8 to 10. No? At ito ay hindi nyo gawa-gawa para hindi kayo magyabang. Ito ay regalo, niregalo sa inyo. Pero sabi niya, dahil kayo ay hinubog ng Panginoon, workmanship, kayo ay create ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Ibig sabihin ng good works dito ay mitzvot o mitzvah. Ibig sabihin, lahat ng mga commandments associated sa tabernacle because of that biblical Judaism, diretsuhin na natin, ay ito ay dapat natin susundin. Dapat ito ay susundin natin. Ito yung we should walk in them. Yan ang sinasabi niya. So misinterpreted itong Ephesians eh. Kaya akala nila hindi na tayo gagawa ng mabuti kasi kailangan lang tayo maniwala kay Jesus. Kala nila nawala na sa Mal, Judaism si mali. Apostle Oh, Paul. mali ang understanding kasi nga we lack Hindi naman nagbago yung si mga Apostol Pablo ng kanyang pananampalataya. hindi siya. Kaya nga makikita natin na balik siya ng balik sa templo eh. Doon nga siya Yeah. huling nagulpi eh. Nung sa Acts 21, di ba? Yun ang huling ano niya. So, anyways, so ito no, maraming pinakita rito, kailangan saktong-sakto ang mga sukat, no? Paano kung Ah, naiba? Oo. may tanong lang ako, Brad. Parang napaka-imposible na nakabisa ni Moses lahat yun na memorize niya sa dami ng mga requirements na dapat gawin. Hindi kasi unang-una, hindi lang siya ang binigyan ng vision. May mga craftsman na Oo. gumagawa, binigyan din sila ng vision ng So, Panginoon. nagtutugma yung kanilang mga Tapos vision. paggawa nila, sabi ni Moses, yan yung nakita ko. Yan Yan yung, nga. tuloy nyo yan. Oh, so, ganun yun. So, Ano? ang mag-agree, mag-approve si Moses. Yeah, i-approve ni Moses. And eventually, nung natapos na yon, not in this chapter, pero in the future chapter, dinalaw ng Panginoon yung tabernacle. Chinek niya to make sure. Mm-mm. Pero ang pin-point out ko dito is this. Lahat ng mga bagay doon kahit wood ay in-overlay ng gold. Lahat ng mga bagay kailangan sakto, may sukat. Pag hindi, isipin na lang kasi hindi ito katulad ng sa karpintero na doon na sinusukat habang ginagawa. Lahat sila actually gumagawa separately, naka-modular ito eh. Hindi yung doon na nila kinakat, doon na, hindi ganon. Prefab ito lahat. Kanya-kanya silang gawa para pagkabit, shoot na shoot. Yun ang difference, ano? Hindi ito katulad ng gumagawa ka ng bahay na meron kang raw material, tapos may kahoy, susukatin mo, tapos lalagariin mo. Yan, hindi ganon siya. Siya binigyan na siya ng sukat bago isalpak sa templo. As a matter of fact, dapat walang ingay. Ang paggawa ng ano is, kaya nakahiwa-hiwalay sila eh. Kanya-kanya sila. Tapos nung pinasok nila yon, tugma kasi sakto sila sa mga sukat. So anong ibig sabihin nito? Binigyan tayo ng mga certain commandments para gawin natin. At may mga nangyayari sa buhay natin na talaga mahirap kasi i-minomold tayo based doon sa design ng Panginoon. Para pagsukat sa atin, pag-ipon sa atin, shoot tayo doon sa tabernacle or sa temple. Naka-mute ka, Sister Deb. So, kapag tinimbang ka, sakto. Sakto.
Pag sinukat ka, sakto. Kasi pag hindi sakto, reject ka, tapo na, wala nang chance. So, kaya dapat eksakto tayo. Kaya nga ang Panginoon, ang salvation demands perfection. Mm. It's very, so at taas naman pala na requirement ay talagang ganon. Pero ganito, ang perfection, ang blood of the kasi ganito ang alam ng iba eh. Akala ng iba, ang blood ng Messiah will save them. Mm. Hindi, hindi po. Well, it will eventually, pero hindi ganon. Marumi ka, nilinisan ka ng blood, hindi ganon yon. Ang ang cleansing natin is through repentance and through the Word of God. Ngayon, nanggagaling tayo, we go through Yung sanctification. sinasabing living water, Yan, living water. Ito word yung of Word God. of God, kini-cleanse tayo. Ngayon, ang blood of the Messiah is for the perfection, sabi sa Hebrews, of those who are being sanctified. So, ang blood ng Messiah eventually will save us, pero ang Magsasanctify isi-save niya for hindi yung sinner. sanctification. Hindi yung marumi na Ah, cleanse ng blood. Hindi ganun yun. yung mga nalinisan na Yung nalinisan na Torah, through the word of repentance, God, through the Torah, repentance. through the Word of God, through keeping God's commandments. Yes, So they are yun. going through, or we are going through sanctification. Pero hindi pa Kasi, sapat yun to get into kasi heaven. No. overuse yung blood of the lamb. Kasi hindi overuse, but ano, more on ano eh. Well, tama ka rin, overuse, pero more on Pero misunderstood. iba yung misunderstood. Yan, oh. So, anong nangyari? Akala nila, Overused and misunderstood. oh, overuse, abused. Oh, tapos Abused, misunderstood pa. yeah. Oh. Ang blood ng Messiah is not to clean the unclean. At The blood, actually, meron pang ibig sabihin siya. Ibig sabihin, ang blood ng Panginoon, is like a protection. oh, Yeah, yan ang palagi ko oh, naririnig. parang protection sa ano, parang Protect parang ano, us from the blood. oh, Ah, parang mga ganun. No? yeah. Pero yan Cover naman, us. It's a uh, covering. Cover us uh, for protection. Oh, Covering for protection. parang yung sa Passover, no? Pero remember, ito ay para sa mga sanctified, hindi para sa mga defiled. Magkaiba 'yun eh. Yung hindi Oh, yung wala pa sa oh, pagkakaalam sa Torah. yan, O no. wala So, pa sa Torah. kailangan may repentance at meron kang sanctification through the word of God, Word no? of God. Which is the Yeah. Torah, okay? So, ngayon, ang blood of the Messiah is now being used to perfect those who are being sanctified. So eventually, yung mga nagrepent na at going through the process ay ipe-perfect ng blood ng Messiah. Kaya pagdating natin pag sinukat tayo, shoot na shoot talaga. Sinukat talaga, hindi tayo marireject. Yun, no? So, we have to understand that. So, again, ang Ephesians 2:8 to 10 is about the teruma, about, yung tabernacle and everything. Ibig sabihin ito ay regalo ng Panginoon, hindi natin to inimbento, hindi ito yung gawa-gawa lang na ipagyayabang natin. It has nothing to do with yung mga pag gumawa ka ng good works, gawa mo na yan, magyayabang ka na. Kahit pa i-argue during that time, kahit i-argue ito na gano'n, ang tunay na mananampalataya sa Panginoon na sumusunod sa Torah ay humble. Hindi niya ito gagamitin na pangyabang or pangporma sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon ang faithful servant, pagkatapos niyang gawin lahat ng inutos sa kanya, sasabihin niya, I am unworthy. I only did what I was told to do. Yun ang tunay na believer. Hindi yung, mayabang ka na, gumagawa ka na ng Torah, ipagmamalaki mo na yan. Wrong. Kasi hindi nila alam, kasi hindi sila sumusunod sa Torah. Ang tunay na sumusunod sa Torah ay hindi niya ipagyayabang na sumusunod siya sa Torah. Hindi niya Mm. ipagyayabang yun. As a matter of fact, dapat humble pa siya na hindi, At you know, saka din niya pwedeng gamitin yung humble ako. oh, Should hindi be niya, through action. sasabihin niya, I am an unworthy Humble ako. servant. I'm a humble person. I am an unworthy servant. I only did what I was told to do.
Yun, Mm. doon yun, ano. So anyways, going back dito, no, lahat ng mga piyesa ay may purpose. Mm. At they went through hammering, burning, lahat ng process. Parang buhay din natin yan, ano. Dumadaan tayo sa lahat ng maraming pagsubok, maraming kahirapan na talagang pero kailangan maging matatag pa rin tayo sa pananampalataya. Huwag tayong bibitaw kasi ito yung ano natin, ito yung lifeline natin. So towards the end ay ito ang magbibigay sa atin ng yung molding natin. At minsan magkakaiba ang ano natin. Bakit siya okay, pero meron naman siya ibang pinagdadaanan. Akala lang natin okay. Yung isa naman, bakit ganun siya? Ganun, ano? So, akala naman natin pinapanish siya ng Panginoon. Pero we have to be careful diyan, ano? Kasi katulad ni Job, perfect siya na tao pero pinapanish pa rin siya ng Panginoon kasi may purpose sa kanyang Panginoon, no? Um, pero eventually na naayos din siya. Okay. Oo. So, May tanong ako, Brad. sige. Yung isa sa mga requirements ay yung Ark of the Covenant. Ito Yes. ba yung time na ginawa nila yung Ark of the Covenant? Yes, Ark of the Covenant is ito rin yung mercy seat, ito rin yung testimony of Yeshua na binabanggit sa Revelation. Iisa lang ito. Ito yung Ito uh, yung mga uh, testimonies, uh, well, technically the kagaya testimony ng, is that the Ten Commandments. It's a terminology. yeah, Hindi siya so, testimony na Ten oh, Commandments. I was Also once yung lost ano, but now I'm found. Hindi yun, how hindi. about evidence? Like, ang evidence, kasi nandun din yung ano yung mana, Yeah, ando doon ang yung mana, sample ng ando doon mana, ang yung staff tungkod ni ni ano, yung ni, staff ni ni, Aaron, ni ni Aaron. Aaron. Tapos yung Torah na original na ginawa ni Moses, ando doon din, no? Lahat yun Mm, nakatago nung like, dinesign ni Solomon ang temple. Alam niya na eventually ma-destroy yon at so, nakita kakalat ng natin, mga Brad, tao. Oo. napansin ko rin, Brad, na dito nilagay lahat ng ebidensya ng Yan. katotohanan ng mga Yan. naranasan at mga Oo. pinagginawa ng Panginoon para sa Israelite. Yan. Oo. Um, kaya kailangan aware tayo, no, sa mga Oo, bagay-bagay sa Biblia, no. maintindihan natin Maintindihan. Otherwise, na akala KKP natin tayo. hindi importante itong portion na to kasi Oo, parang ang parang daming mga i-describe yan yung description, no, gamit na hindi o gamit. Yung ma-imagine. pala, Oo. may significance siya Oo. sa Yeah. buhay ng mga Israelite. Yeah, no. Saka maraming mga meanings yan, kaya equal siya, tapos may angel na nakaano ron. So makikita natin na reflective yan na nasa langit. So kung ano And yung also, Brad, gagawin uli, ang alin. gagawin uli yung tabernacle No, no, well, with yung taber, with all these things oh, yung i-rebuild. mga furnishings, nung pupunta kami sa Temple Institute, gawa na lahat. Meron na, naka-ready Nagawa na. na, naka-display na nga eh. Naka-display na Mm, kaya lang di mo pwedeng kuhanan ng picture. Pero meron silang picture sa site, sa website nila, no? Pero pag ando doon ka, hindi pwede. hindi mo pwedeng picturean, bawal. Doon na lang sa site nila. Oo, so titingnan mo lang, titigan mo hanggang gusto mo, tapos hanggang mapagod na yung Hindi mata ka mo, pwede mag-selfie. hindi pwede, bawal Hindi lang sa pwede mag-selfie. pero doon kasi ano yan papasok ka sa room per room para makita mo yung mga bagay-bagay, no? Pagdating Ganun. ko sa huli, makikita mo yung Ark of the Covenant, pero ano lang yon, replica Replica lang lang yun. yon. Replica Replica. yon, hindi yun ang totoo. Kasi hindi mo Hindi, talaga makikita yung tunay eh. hindi pwedeng Hindi pwede i-display. makita. Mamamatay tayo no, pag tinignan natin. But Oo. anyways, what it is yung mga original na furnishings kinuha ng ng Babylonia. Hmm. Tapos nung pinabalik na sila nung panahon ng Hmm. Persia, panahon nila Nehemiah sa Zerubbabel, Nehemiah. sinoli yung mga iba. Maring hindi lahat, I don't know kung naisoli lahat, pero Kasi naisoli. yung iba gold. Hindi Oo, sinuli yung mga ngayon gold. naibalik, pero nakuha na naman ng mga Romans. Kinuha na naman. Oh, pero allegedly, we don't know how true. Pero ito based dun sa history, kinuha ito ng Rome.
Nandoon Mm. daw ito sa Roman Catholic ano parang Archive nila. vault Parang nila. library. May vault sila ron Library. na nilagay nila ron. So, eventually mababalik yon. Pero maski hindi mabalik yon, pwedeng kopyahin yon. Mm. Ang hindi makokopya lang is yung Ark of the Covenant. Tsaka Oh, isa lang yun. yung Isa ephod lang ng, yun. ng high priest, Mm. kasama yun sa mga nakatago ngayon. Kasi hindi mo na mauulit yun eh. Pati yung uh, Urim and Tumim. Umin and Tumim. Urim and Mm. Tumim, ando doon yan. Yun naman hindi mo na mauulit yun eh. Pero nakatago yun. Kaya sa Second Temple, wala yun eh. Paano Walang yung ano, yung ephod. perfume? Yun pwedeng gawin yun. May Ah, may ano, meron may siyang formula yun eh. Pero hindi mo pwedeng gawin. formula. Open formula yun Hindi eh. Pero may para lang instruction. sa templo, Yes, hindi oo. pwede sa ibang Yeah, ano, sabi gamit. ng Panginoon, kapag ginawa mo yan, death penalty. Open ang formula niya eh, pero pag ginawa mo yan, you're dead. Oo, kakatakot. So, wag mo raw gagawin yun. So, Oh, so di may ba? sumpa siya. Oh, May sumpa. hindi mo pwedeng gawin yun. So, ando doon yung formula eh. Pwede mong ibahin konti siguro, I don't know. So, Pero Brad, ito rin yung first time na ginawa nila yung lampstand. yan, okay. Yung lampstand, ito naman ang maganda niyan. Yung lampstand, ganun din, nawawala rin. Kaya nga ang sabi niya Tinago nasa din. ang kiniklaim ng ano ng mga iba, including ng unofficially ng Israel, na pinasusoli nila sa ano sa pangalan nito sa Temple. sa Roman Catholic ano sa Saint ano yung pinasusoli pero dinideny na wala daw sa kanila. So we don't know how true. Pero meron silang may ginawa ang Israel, may ginawa ang Temple Institute na naka-display doon pero kaya nila din-display kasi may error. Mm. Uulitin nila yon pero gusto nga nila ibalik yung original. Kasi nakuha yan sa yung original nakuha ng Babylonia tapos sinoli yon. Tapos nakuha na naman ng Roma, Roman. allegedly nasa Roman Catholic Church. Pero dinideny nga, wala daw sa kanila. So we don't know how true. Pero even if it is not, pwedeng i-replicate yon. Pwedeng gawin yon. Oo. Kasi may Except for instruction the how to Ark do of it the eh. Ang Covenant. Ark of the Covenant lang hindi mo mauulit, yung ephod, tsaka yung Urim and Tumim. Yun, hindi mo ma-replicate yun. Pero nakatago yun. Naitabi yun. So, okay na May yan. nabasa ako na parang allegedly, Oo. may ginawa si Solomon na parang secret something na kung saan siya mismo ang nagtago nun. Yes. So, actually, Nabalitaan ko lang. hindi, ganito kasi yan. Ang logic dyan ganito. Secret vault. Ikaw ang wisest siyang architect Oh ng ano eh. yeah, siya ang Ng, pinakamatalino eh. siyang pinakamatalino. At alam mo ang prophecy, na madidestroy ang temple. So anong gagawin mo? Mm. Yung pinaka-importante Ginagawa na siya na, ng na artifact ng temple, dapat meron kang mechanism na maipoprotect mo yan. pwedeng Oo. mangyari. So, walang, well, sa Book of Samuel, sa panahon ni Eli, dala-dala ng mga anak ni Eli yung Ark of the Covenant na nakuha yon. May record na nakuha ng mga Philistines. Pero nabalik kasi nga it causes Sinole. plagues dun sa ano pati yung gods nila na putulan na ng ulo tsaka mga kamay Sila. o nagbaw Parang sila dun. sinumpa sila. Oh, so naisoli yon. Ah, Tapos nung panahon ng Babylonia, hindi na nabanggit yun na nakuha. Nakuha yung mga iba, pero hindi nakuha yon. Tapos pagdating nung sinoli ng Persia ang mga kinuha ng Babylonian, walang Ark of the Covenant, mga temple artifacts lang, mga goblets, mga trumpets, pati yung I think menorah. takot na silang kunin yun, Oo, hahawakan yun eh, kahit naisoli kunin. lahat yon. Hmm. Ngayon, pero during the second temple, yung Herod's temple, wala yon eh. Wala yung Ark of the Covenant. Kaya nung namatay si Yeshua at nagkaroon ng kidlat, nahati yung curtain ng Lahat. temple, open, wala yung Kasi Ark of the Covenant doon. wala doon. Wala doon, kaya nga nakita.
nung bumukas na, di Kaya sana kaya papayong pala tao. niya kaya pala niya inano, Hindi nakita niya, sinunit walang-wala yung diyan, oo, wala diyan. curtain kasi wala naman pala Wala doon. do'n, oh. Ang Ibig verse na sabihin nagkukunyari lang yung mga Pariseo nun na nandun. hindi, alam talaga nilang wala do'n. So, they still Alam, perform, pero alam nila kasi for obvious nagpa-perform lang sila for ng mga obvious ibon. reason na hindi nila puwedeng ilabas kasi under occupation sila. Una nung bagong dating, nung bagong palaya sila under Persia. Tapos not long time after that, na-under sila sa Greeks. Tapos not long after that, na-under sila sa Romans. Tapos nawala na. Oh, ngayon, under pa rin sila sa Jordan, yung ano, yung Temple Mount. So hindi nila mailalabas 'yun. Pagka hindi na sila under ng ibang ng foreign forces, magtayo na sila ng temple doon, 'yun. Kaya nga doon ang abomination that causes desolation eh. Kasi pag nailabas na nila 'yon, akala nila it's safe and everything, darating naman ngayon si Beast, si Anti-Messiah. Doon siya ngayon Anti-Christ. magde-declare that he is God. And then yun ang magkukos ng abomination. It's ibig sabihin, That causes kasuklam-suklam. desolation. Ang ibig sabihin ng kasuklam-suklam na gawain ng isang kasuklam-suklam na magkukos ng Desolation. pagkawasak, Um, pagkawasak ng mundo dahil sa kanya. Yan ang diretsong salita, no? So yan, ano? Pero ang another thing dito, no, na gusto kong i-emphasize, dapat magkaroon tayo ng interest na aralin itong mga yes. artifacts na to. At least man lang tingnan para pag nakita natin ito, makita natin kahit sa picture man lang sa website, ano, sa website ng Temple Institute, makita natin ang mga itsura ng mga bagay-bagay na nasa langit din. Nasa langit din 'yon, no? So, para rin natin nakita na yung langit. Familiar na tayo, ito pala yung langit, oh. Gano'n, no? So, it's a gift, not by works, no? So, yan, ano. Brad, Um, gusto kong ano, gusto ko lang baybayin yung from the start bago ka pumasok sa tabernakulo. Ano yung unang-unang activity? ang Kasi unang-una, dapat, pinagawa, dapat 'di ba clean ka. pinagawa sila ng altar of burnt offering? Yeah. Pero ang simula-simula talaga yan, before anything, dapat malinis ka. Malinis Meaning, na. kapag ka may galit sa yung kapwa mo, inayos mo na dapat yon. O kung marumi ka man, may kasalanan ka, dapat nagsisi ka na maayos na yon. Malinis ka na. Spiritually, emotionally, mentally, physically. Dapat bagong ligo ka, bagong palit ng damit. And then, hindi ka mag-appear ng Okay. empty-handed. Dapat may dala kang based doon sa mga required gift, which is either a burnt offering, a sin offering, a peace offering, a meal offering, uh, so, or trespass offering. So, five So, basic. Ngayon, pagdating doon, um, so mag-o-offer ka sa altar, no? Ngayon yung blood na yon, before naman magano yung priest din, dapat ano rin siya, dapat nagmikbe and everything. So pag binaybay natin all throughout, sabi natin from beginning bago ka pumasok sa pinto ng tabernacle papunta dun sa ano. So may repentance and cleansing ka na prior to. Tapos may dala kang offering before the Lord. Remember, yung burnt offering means we offer our lives to God in its completeness, yung buong buhay natin. So kung kukunin natin to symbolically, ganun yon. Ang sin offering ay nagsisisi tayo sa mga kasalanan na nagawa natin na hindi natin maalala, di natin ma-recognize. Ang meal offering is it's a dedication of life of generosity. Tapos ang trespass offering kapag tayo ay may atraso sa kapwa, nagbayad tayo ng kabayaran ng either 25% or 4 times depende kung ano yung kaso mo. Plus kung ano yung binayad mo ron, ibabayad mo rin sa Panginoon. So, ibig sabihin clear ka na ron, and peace offering too, no? Meaning you're making peace with God. Tapos pagdating doon, tsaka ka ngayon after the sacrifice,
magmimikwi ka doon Hmm. sa ano na yon sa mikbe. It's to cleansing yung spiritual ceremonial cleansing. Tapos tsaka ka pala makakapasok sa loob. Provided na priest ka, sabihin natin ang priest, kasi ang priest can go through up to certain point. Pagdating mo sa loob, ang makikita mo ron, meron ka makikitang ah, yung menorah, tapos ano doon ang shewbread, ando doon yung ano no. Um, so ito yung ang menorah represents also the spirit. Um, Yun ang ano no, representation. So we are filled with the spirit. Tapos yung bread represents, well, of course it represents Yeshua. It also represents ito yung ating parang yung bread of life, no? So we partake yung bread of life. Tapos when we enter, pag pumasok tayo dun sa innermost, no? Ando doon ng mercy seat. Tsaka pa lang tayo makakapasok doon, ano? Ah, Again, we have to offer yung incense, no? Once you get in there, yung high priest lang pwede pumasok doon. Mag-sprinkle siya ng blood. Yung part ng blood Hmm. na Tama yung sinabi mo, Brad, kanina na consecrated na sila bago yung blood. yes, Yun tapos pala. Natin. binibigyan yung blood na inoffer mo sa sacrifice doon sa altar, yung blood portion nun ay inaano sa ear, sa finger na malaki, tsaka sa toe, the big toe, sa right side. Para to hear the word of God, to do the word of God, and to walk in the word of God. Yan ang ibig sabihin. So dalawa yon, blood and oil. So it pertains to the blood of the Messiah, and then the oil represents yung Ruach HaKodesh. So it's the Okay. spirit, no? Honestly. So ito yung ano na yun, eh. Kaya before pa makarating dun sa mercy seat, you have to go through that process. Walang shortcut. Dapat may proseso yon. Otherwise, mamamatay ka ron. So it's scary to fall in the hands of the living God. So Yeah. yun ang Brad, nabasa din natin na yung papasok lang sa templo yung sabi nga, holy, be holy. Diba? Commandment ng Panginoon, be holy. ah, So, what is the difference between righteousness and holiness? ayan, no? Um, Ganito yun, ano? Mhm. Ang holiness is actually being set apart. Yung ibig sabihin, hindi ka pareho ng iba. Ikaw kung anong ginagawa ng iba, hindi mo ginagawa. Yeah. At yung ginagawa mo, hindi normally ginagawa ng iba. Ayun So, yung sa na-set Hebrew apart. Kodesh. Oh, na-separate ka, no? Ang righteousness naman is actually a basis ng pamumuhay mo. Righteousness is ang basis mo is yung Torah. Yeah. Deuteronomy 6:25, Obedience our to righteousness. Torah. Ang ibig sabihin ganito 'yan, ano? Ang right, if pag binanggit sa Bible, nakita mo na he is a righteous person. Ang ibig sabihin nun, he is Torah Yung conformed. action niya. O, Action niya. ibig Action. sabihin, ang pamumuhay niya is Mm. based sa Torah. Yun ang Yeah. yun ang yun ang ano ron na well, set apart din siya. Pero Mm. siya hindi lang siya basta holy na nahiwalay. Ibig sabihin, hindi na niya ginagawa yung mga ginagawa ng iba, hindi lang yun kundi ginagawa niya pati yung mga dapat gawin. He set apart. Transformed siya into the image of the Torah. Kung ano yung Totally. pinapagawa ng Torah, in short, very religious siya in the Mm. Torah sense. Yun ang ibig sabihin nun. Righteousness is basically Torah conformed. Ibig sabihin, pag nakita ka, para kang Torah. Ganun ang righteousness. Kaya may makikita mo sa Bible, ano, kahit sa Brit Kadasha, si Mary was righteous, si Joseph was righteous, si Elizabeth was righteous, si Zachariah was righteous, and they are righteous, ganun. Ibig sabihin nun,
Torah conform sila. Mm. Lahat ng parang lahat ng pinagagawa sa Torah ginagawa nila Mm. technically. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. May may nabasa lang ako dito, Brad, sa Leviticus 20 verse 7. Sabi Oo. niya, sabi dito, consecrate yourself, therefore, and be holy. Yan. So, Be merong holy for I consecration am ako. holy. Oo. Yeah, Yun okay. yung So, yan. yun yung ano if we gonna define it properly, yung holy, ito yung parang parang ano ka, parang sabihin natin brand mo yun eh. Oh, Totally separated. ito holy ito saka ito naman unholy. May branding ka eh. Ito yung tapos yung righteousness naman is yung ginagawa mo. Ano yung ginagawa mo? Ano yung day to day mo? So, Yan ang una muna, pagkakaiba. maging righteous ka bago ka maging holy. Yan, no? Kasi proseso Kasi yun. It's a process eh. may Well, consecration, may process. It's a well, process. actually, it's the reverse. Kailangan mo munang mahiwalay. First, separate Mahiwalay ka muna. muna. Kailangan mo maging holy bago ka maging righteous. Kasi you cannot do yung righteousness na ando dun ka kasama sa mundo eh. Dapat Kaya lang, maghiwalay Brad, ka muna. ang nakita ko lang, Oo. we become separated eventually as kapag ginagawa na natin Yan, yung oo. Torah. Yeah. Uh, Well, Ito kapag na nag-repent, nagsiseparate sa atin. kapag nag-repent tayo, tapos hindi na natin ginawa yon, that is the Or start ng holiness eh. started obedience. O Yeah. yung holiness na yon. So ibig sabihin, o hindi mo na ginagawa ito, na iba ka na. Ngayon, as you progress sa holiness mo, yun yung righteousness mo. Nagpo-progress ka na. Ibig sabihin, Uh, you're keeping your holiness, tapos true righteousness, which is the Torah. Yun ang ano yes. ron, ano. And, Kasi pag hindi ka pwede maging righteous nang hindi ka separated. mm-mm. So, yun ang difference ng ano eh. Kasi pwede paano yung ano, for example, yung nag-repent pero hindi na niya na ituloy yung Torah dahil namatay na siya. Holy pa rin siya, pero can he be considered a righteous person? Di ba? Hindi, kasi Parang patay na siya. patay na siya eh. Past Hindi ko tense siya, na yung oh, pagiging righteous wala niya. na. Pero holy siya. So, he Oh, was, so sasabihin na lang ng tao, he was a righteous person. well, hindi mo talaga Kasi masabing namatay right. na siya. Oh, hindi mo masabi katulad nung thief in the cross. Is he a righteous person? Definitely he's not. But is he Um, holy? Oh, yes, he is. Kasi na-set apart niya sarili niya. he Nag-ano was siya eh. forgiven. Oh, Yes, he was hindi, forgiven. na, Nakapag-repent siya. na-set, set aside niya sarili niya doon sa kasama niya. Sabi niya, wag mong anuhin ito dahil tayo makasalanan tayo. Doon Um, nahiwalay na siya, naging holy siya tayo, ron. karapat dapat tayo Set sa apart niya. Oh, tayo, ganitong hindi tayo kausan. mamatay. Oh, ano na, dahil tayo, deserve natin ito. Siya, hindi niya deserve ito. That made him set apart. Yan. Oh. Yun ang difference ng dalawa. It's an So, acknowledgement. Acknowledgement kaya nga of sabi nung ano eh, sabi ng, sin oh, and the holiness of Yeshua. oh, Acknowledge mo. kaya nga ang ano eh, kaya nga ang ano eh, ang sabi, hindi be righteous for I am righteous. Ang sinabi niya, be holy because I'm holy. Hiwawalay mo muna. Pero ang righteousness is a process. So kaya sabi niya, the righteous will walk in faith. Anong faith yun? Hindi yung faith na believe, kundi yung faith na binigay sa teruma, which Oo is the nga. Sabi biblical nga, Judaism. faith comes by hearing the word or by Ano ba hearing yung the word na Torah. hinihir? E di yung Torah rin. Faith, yeah. So, you Hindi yung, cannot have faith without hearing the Torah yan, or yun ang ano listening rin the eh. Torah. Yun ang So, difference mo. yung faith nagsisimula sa pagkikinig sa Oo. Torah ng So Panginoon. hindi lang ito As in belief system. Roman, Hindi ito just a belief or I believe, kundi it's a belief system. It's a it's system. Ito yung teruma. Ito yung binigay na kung didiretsuhin ko na para wala nang pasikot-sikot. Ito yes, yung relihiyon na binigay ng Panginoon kay Moses na regalo sa tao sa Israel. sa Israel. Diretsuhin At na. sa mga Wala nang tao na, paikot-ikot, diretso na. mga taong magkiklib sa Israel, Yan, sa no. Diyos ng Israel. Hindi ito Yes. relihiyon na Okay. gawa ni Moses. So, Hindi ito walang ibang uh, reliyon. walang ibang Lahat relihiyon na lahat ay binase uh, lang sa Bible pero uh, nag
kahiwa-hiwalay ng landas. O kasi maraming hindi na sumusunod eh. Maraming, Iba na yung yun na yung by belief works system. nila. Oh. Yun na yung gumawa na sila ng sarili nila. Hindi na Hindi sila, nagawa. umano, Hindi na naka-line up sa tinuro nag-deviate ng na. pastor. Yan, no. So, yan ang ano. Okay. So, Sister Deb, wala na So, yata na oras, yan. ano? Okay, so napakaganda ng ating talakayan at kumbaga sabi nga pagbabasahin natin itong Torah portion ngayon, akala natin parang boring, parang ulit-ulit na lang. Ano ba yung mga significance ito? Ngayon, nakita natin na pinaliwanag sa atin ni Brother Richard kung gaano kahalaga yung bawat materyales, equipment na nandun sa ah, sa Tabernakulo. Oo. sa tabernakulo, lahat ng kagamitan doon at kung gaano siya kabanal. So naging banal siya dahil lahat ang gumawa doon ay mga holy din, Mhm. mga sumusunod sa Torah ng Panginoon. At gusto kong basahin dito sa mga nabasa natin actually nabasa ko to sa Leviticus chapter 19 verse 2, Leviticus chapter 20 verse 7, Leviticus chapter 20 verse 26. Ito ay sunod-sunod na nakasentro sa sa utos ng Panginoon na tayo ay maging banal. At sabi dito, speak to the whole congregation of Israel and tell them, be holy because I, the Lord your God, am holy. And also, consecrate yourself, therefore, and be holy, because I am the Lord your God. Leviticus 20:26, you are to be holy to me, because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own. Pagiging holy po ay set apart, hinihiwalay ng Panginoon. At actually, ito yung pagiging masunurin natin sa Torah ng Panginoon. Yun ang tinitingnan niya, yung pagiging masunurin natin sa Panginoon, alam na niya na ikaw ay nakaseparate kasi hindi mo ginagawa yung ginagawa ng sanlibutan. And also, Mateo chapter 5 verse 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So, perfection, ang goal ng Panginoon para sa atin, yun din ang magiging goal natin na patuloy natin pakinggan at isagawa ang mga natutunan natin sa Torah ng Panginoon. At ayon sa John 10:27, my sheep hears my voice, I know them and they follow me. Okay, so yun po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, nawa naging malinaw yung ating lakay sa ating Brother Richard at yung pagiging righteous, holiness, and also perfection. Ito ang ating goal sa araw-araw nating buhay. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha Teruma na kung saan ito ay binigay niyo po sa amin upang kami po ay matuto at makita at magkaroon ng idea kung ano ang nasa langit. At ito ay bawat piyesa, bawat artifact ay banal at merong mga kahulugan na kami ay alam namin na hinuhubog nyo kami sa aming buhay, sa maraming bagay, para kami ay mahubog ayon sa inyong kalooban, para sa pagdating ng panahon ay kami ay sakto sa iplinano ninyo, sa na kayo lamang ang nakakaalam. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa puso ng bawat isa at ito ay magbunga ng mga magagandang bagay na makakapagbigay ng papuri sa inyo, sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ng mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarekha Adonai bishmerecha. Yair Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panabelecha biyasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you
The Lord be gracious to you and to thee. Shalom. Ang ating pong mga tinalakay ngayon dito sa ating programa ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light on Messiah Sorcerer Ministries, and also pinupost din po ito ni Brother Richard sa Pinoy Messianic Facebook page ni Brother Richard. At i-like din niyo rin po at i-share niyo po sa lahat ng ating mga kakilala, kaibigan. It is also one way of pagpapalaganap ng Torah ng Panginoon. Sa Matthew 28:20, go ye unto the whole world and preach the good news. We are not preaching, but we are sharing the good news, which is the Torah of Yeshua. Patuloy natin enjoy ang the rest of the Sabbath ngayong araw na to at kasama ating Panginoon Yeshua Masiya. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ay siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Gabi Farrello, with Brother Richard Sison sa kabilang linya, na patuloy na nag-iwan sa inyo ng Shabbat shalom. pagbati at pagpapaalam din ng Shabbat Shabbat Shalom. shalom.